siya. Nais ko lamang malaman kung paano iligtas ang ating dito sa mga nangaakit sa atin. Lukuhan. Tama na yan. Hindi ito ang panahon upang tayo ay mag-awat. Hayaan mo anak kung kwento ko ang buhay ng iyong ama pagdating natin sa tahanan at kung paano ang pamumuhay natin. Salamat po. Maligayang pagbabalik Inang Reyna. Kamusta po ang inyong paglalakbay? Mabuti naman. Napakaganda ng aming pinuntahan ng isla ng ating mga anak. Ako ay nakapagpahinga ng maayos. Mabuti naman po kung ganoon. Ihahatid ko na po ba kayo sa inyong silid? Mamaya na. Hahatid ko muna si Prinsipe Bantugan sa kanyang silid-aralan dahil iniintay na siya ng kanyang guro. Sasamahan ko na po kayo, kamahalan. Halika na, sige. Maligayang pagbabalik po, Inang Reyna. Kamusta naman po ang iyong pinlakbay? Mabuti naman. Sinamahan ko na ang aking anak sa kanyang silid upang kamustahin ang kanyang lugar. Kamusta naman ang kanyang pag-aaral? Mabuti naman po. Nagpapakita po siya na aking kagalingan sa paggamit ng espada at palasok. Mabuti naman kung gano'n. Maiwan ko muna kayo at ako magbabalik. Maraming salamat. Kuya, nais ko lamang malaman kung marunong ba gumaamit ng espada ang ating ama. Di ba naman yun? Kailangan mo pang malaman. Pasensya na. Kuya, anong ino yun? Tara, punta natin. Ikaw na lang. Sana ako. Ano nangyari? May buhaya dito sa ilog. Napakalaki nito. Baka magdulot ito ng kapulunan sa ating bayan. Napakalakas niya. Halika, pasalamatan natin ang prinsipe. Maraming salamat po, mahal na prinsipe. Wala po naman. Huwag kayong mag-alala. Magpalain po kayo ng Panginoon. Salamat. Bakit ba't napakatagal mong bumalik? Anong iyong ginawa? Wala kuya, tayo na. Napakabuti talaga ng batang niyon. Hindi man lamang niya nasabi sa kanyang kapatid ang kanyang ginawa. Oo nga, sadyang may mabuti siyang hangarin. Ina! Narito na pala kayo mga anak. Kamusta? Hindi naman po, Ina. Meron pa tayong makakain dyan. Nagugutom na kasi ako. Mayroong pagkain sa kusina. Saka doon at meron ka ng makakain. Prinsipe Bantugan, gusto mo na rin bang kumain? Hindi ko po, ina. Nais ko lamang po marinig ang inyong kwento tungkol kay ama. Halika, sige. Nabalitaan ko ang iyong ginawang pagpatay sa buhayan sa ilog. Napakagaling mo, hanga ako sa'yo. Salamat po, ina. Ginawa ko lamang po ang tama. Mabuti naman kung gano'n. Ina, paano po kayo? Ina? Ayos lamang ako. Tulong! May matay ang ina! Tulong! Ina! Napano siya? Ewan ko yan. Bigla lang sumata ang ulo tumatay. Halika, dali natin siya sa kanyang silid at tumawag ka na mag-gamot. Opo, kuya. Sabi ko, Bakit po? Anong nangyari sa amin, Ina? Ano po kalagayan, ina? Matagal nang isipin ang inyong ina. Kaya na ito, ngunit ayaw niya ito para sa inyo dahil alam niyang mag-aalala kayo. Ano? Bakit? Hindi maaari ito. Ano nga yan, kuya? Paano na tayo? Paano na ang ating tribo? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Ano yun? Mukhang galing sa sleep nila. Ina, bumili na po kayo, ina. Ina? Wala na si Ina. Hindi maaari yun. Ina! Nais kong sabihin na wala na ang mahal na Reyna. Iniwan na niya tayo. Ang pagkamatay ng mahal na Reyna ay malaking kawalan sa amin at sa bayan. Ngunit
nais kong sabihin, kailangan pa rin natin ipagpatuloy ang ating laban. Nararapat lamang na ang kapatid ko ang maging bagong hari. Dahil napag-aralan niya kung paano magpatakbo ng gobyerno at alam niya rin na magpatakbuhin sa umayan ang laban. Hindi ko gusto na kahit sino ang kumausap sa aking kapatid na si Prinsipe Batnugan. Sino man ang makitang kumakausap sa kanya ay magpapakulong o kaya paparusahan ng malugpa. Mabuti tayo siguro ay lisahin ko ng lugar na ito. Wala na akong lugar dito. Wala naman gusto lumatas o kumausap ng tao. Hindi ako makapaniwalang magagawa ko sa akin ng hari. Aalsa lamang ako at maninirahan sa malayong lugar kung saan tahimik at maninirahan doon habang buhay.